Nagugutom ka na ba? Untang ni Noah sa dalaga. Pinipilit na maging mabait for once. Nagulat pa ito sa tanong niya. Napahawak ito sa doorknob na parang tatakbo ito pabalik sa kwarto. Anong sabi mo? Maghapunan na tayo, Bianca. Ani niya. Tumayo si Noah at tumungo sa lababo. Hinugasan niya ang kupitang ginamit at binalik iyon sa lagayan pagkatapos. Ano ka ba, Noah? Si Bianca lang yan. Yung piyatot na laging umiiyak noong mga bata pa kayo. Pero ang problema ay hindi na si Bianca ang iyaking bata na lagi niyang inaasar dati. Dahil isa na itong magandang dalaga na hinahabol ng kalalakihan. Nang lumingon ang binata sa dining table, nakita niya nakaupo na roon ang dalaga. Nakatalikod ito sa kanya kaya hindi niya makita ang mukha nito. Napabuntong hininga na lamang siya. Wala namang pinagkaiba kung makikita niya ang mukha nito o hindi. Hindi niya mabasa ang ekspresyon sa mukha nito. Uupo na rin sana siya sa dining table, ngunit biglang tumunog ang doorbell. Tinungo niya ang pinto at nagulat pa siya nang makita si Luis na may hawak pa itong bouquet ng red roses. Naligaw ko yata, pare. Ngumisi lamang ang kaibigan at pinasok ang isang kamay sa bulsa ng pantalon nito. Sorry Noah, pero hindi ikaw ang sadya ko. Ha? Napanganga siya at tuloy na binuksan ang pinto. Nandito ba si Bianca? Anito at pumasok sa bahay. Lumingon-lingon muna ito bago bumaling uli sa kanya. Inayos ito ang suot at tinuro ang sarili. Pare, okay lang bang itsura ko? Ano bang nakain mo, ha? Gulat na tanong ni Noah. Parang isang milagro yata na kinabahan si Luis sa itsura nito. Usually, napakayabang nga nito. Confident tungkol sa kagandahang lalaki nito. Hindi pa ba obvious? Ano bang sinasabi mo, Luis? Pare naman, wag kang ganyan. Naiirita ang wika nito. Siyempre, kailangan nag-uumapaw ang kagwapuhan ko ngayon. I'm going to ask Bianca out. Ano? Gulat na sabi ni Noah. Akala niya nagbibiro lang si Luis noong sinabi nitong may balak itong dumiskarte kay Bianca. Bigla siyang nainis sa kaibigan. Ang kapal naman yata ng mukha nito. Halos lahat ng magagandang babae na nakilala ay nililigawan nito. At balak pa nitong taluhin pati si Bianca. Naiiritang naisip niya that she was too good for Luis. Hindi nito pwedeng ihanay ang dalaga sa mga babae naghahabol sa kaibigan. Bago pa siya makapagdalawang isip, naitulak na niya palabas si Luis. Wrong timing ka, pare. Masama ang pakiramdam ni Bianca ngayon. Sigurado ka ba, Noah? Nag-aalilang tanong nito. Tinangka nitong pumasok uli, ngunit pinigilan niya ito. Hindi ko ba siya pwedeng makita kahit sandali lang? Baka bumuti bigla ang pakiramdam niya kapag nakita niya ako. Umalis ka na nga. Hinarangan niya ang pinto at pinilit gumiti sa kaibigan. Hindi talaga pwede ngayon, Luis. Medyo kakaiba yung sakit ni Bianca. Baka mahawaan ka pa. Baka naman mahawa ka rin. Ha? Hindi na ako mahawa. Immune na kasi ako. Ano ba kasing sakit niya? Kainis naman. Bakit ba kasi ang kulit-kulit mo? Natigilan pa si Noah. Kailangan niya mag-isip ng palusot kaagad. Meron kasi siyang Cory flu. Tumangu-tango pa siya for added effect. Napakunot noon naman si Luis. Ano yun? Ngayon ko lang yata narinig yan. Ngayon mo lang narinig kasi inimbento ko lang. Napakaroy kasi ng sakit nun, pare. Ani niya. Umubo muna siya ng mahina bago nagsalita ulit. Luis, kanina ka pa ba? Para naging yelo ang buong katawan ni Noah dahil sa tinig na narinig mula sa kanyang likuran. Kanina pa, Bianca. Sagot naman ni Luis. Binigyan ito ng nangungutiang ngisi ang kaibigan bago bumaling sa dalaga. Sabi ni Noah, may sakit ka raw? Wala naman. Nagtatakang sagot ng babae. Isang nagtatanong tingin ang pinukol ito sa kanya. Halika, Luis. Pasok ka. Cory flu pala, pare, ha? Tudiyo ni Luis sa kanya nang papasok na ito sa bahay. Tumahimik ka nga. Ganti ng binata. Walang nagawa si Noah kundi sumunod sa dalawa. Nadatan niya ang lalaki na nakaupo sa sofa sa sala.
Hawak pa rin nito ang bouquet ng mga pulang rosas. Hindi pa rin naalis sa mga labi nito ang namumutihang ngiti at parang may alam itong hindi niya alam sa paraan ng pagtingin nito. Inirapan niya ang kaibigan at naupo sa tabi nito sa sofa. At that moment ay lumabas si Bianca mula sa kusina na bitbit ang isang baso ng orange juice. Inabot ito ang baso kay Luis at naupo rin sa tabi nito. "Salamat, Bianca," anito. "Bakit naman wala akong juice?" Reklamo naman ni Noah. Halatang halata naman ang pagpigil ni Luis ng tawa nito. Bago pa ito mabatukan ni Noah, ay umarap na ito kay Bianca. Inabot nito ang bouquet ng mga rosas na nakangiti naman tinanggap ng dalaga. "Para nga para sa'yo, Bianca," sabi pa nito. "Maraming salamat, Luis," ani naman ni Bianca. "Ano bang okasyon?" "Wala naman. Gusto lang sana kitang yayaing lumabas." Biglang tumawa ng malakas si Noah. "Ang galing talaga ng strategy mo, pare. Di ba nag-work na din niya mga pabukay-bukay mo kay Sam, kay Chloe, kay Ami at kay sino pa nga?" "Oo, tama ka. Pero this is the first time that I really mean it." Smooth na salo ni Luis. Gumisi ito sa kanya na parang sinasabi, "Akala mo mananalo ka, no?" "Talaga, Luis? You're asking me out?" Tanong ni Bianca na parang hindi nag-i-interrupt si Noah. "Sana. Pwede ka ba this Sunday?" Masuyong sabi nito. "Oo naman. Wala naman akong gagawin." Ano ba tong dalawang to? Kung mag-usap, parang wala ako rito. Nairitang wika ni Noah sa kanyang sarili. Binalingan niya ang dalaga. "Akala ko ba nagtatago ka sa papa mo? Bakit makikipag-date ka?" "Ano ka ba naman, pare?" Saway sa kanya ni Luis. "Pwede naman siguro mag-sunglasses si Bianca or something." "Gabi na, Luis. Kailangan mo na siguro umuwi." Hindi niya pinansin ang pagdadahilan ng kaibigan. Gusto niyang umalis na ito para makausap niya ng silang dalawa lamang ang kababata. Hindi naman kumontra ang umalis si Luis. Nagpaalam na ito at naglakad na papunta sa pinto. To Noah's greater irritation, ay inatid pa ito ni Bianca. Hinintay na lamang niya ang pagbalik ng dalaga habang nanggagalitin siya sa galit. Halos umusok na ang butas ng ilong niya. Marahil, inasilaw ang dalaga sa ganda ng trabaho ng kaibigan kaya pumayag ito makipag-date dito. Alam na alam niya ang bawat sulok ng bituka ng kaibigan. Hindi pa pinapanganak ang babaeng seseryosohin nito. "Hindi ako papayag na makipag-date ka kay Luis." Sitahan ni Noah the second Bianca walk into the living room. Mukhang hindi ito nagulat sa sinabi niya. Hinarap siya nito at pinag-cross ang dalawang braso. "Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Hindi mo kilala si Luis, Bianca. Pero matalik mo siyang kaibigan, kaya hindi naman siguro siya masamang tao. Ibang usapan yun." "Paano naman nagkaiba, Noah?" Kinayong niya ang dalawang kamay. Paano ba niya ipapaliwanag sa dalaga ang punto niya? Mukhang hindi siya nito maiintindihan. "Basta iba yun. Alam mo, kung hindi lang kita kilala, sasabihin kong nagseselos ka." Itinaas pa nito ang dalawang kilay habang hinihintay ang sagot niya. Natigilan naman si Noah at biglang naging blanco ang utak niya. Nagseselos nga ba siya? Kung tutuusin, ano ba ang pakalam niya kung mag-date ang dalawa? It was none of his business. Pero huli na makapag-isip siya ng dadahilan dahil nakapasok na si Bianca sa silid nito. Inis na tinungo niya ang pinto ng kwarto ng dalaga. Kumatok siya ng ilang beses pero hindi nito binuksan iyon. "Hindi pa tayo tapos mag-usap, Bianca." "Go away, Noah!" Nanunuksong sagot ng dalaga. Nanggagaliitin pa rin na upo siya sa harap ng dining table. Galit na hinablot niya ang pitchel at nilagyan ng tubig ang isang baso. Inubos niya ang laman niyon habang nakatitig sa kawalan. He was supposed to be on vacation pero sinira nito iyon nang bigla na lamang dumating siya sa buhay niya. "Saan ba tayo pupunta?" Tanong ni Bianca kay Noah. Hindi siya pinansin ito at nag-concentrate na lamang sa pagmamaneho. Napaismid ang dalaga habang iniirapan ng binata. Pagkatapos sa 5 araw na halos wala siyang kausap maliban dito,
ay halos magbakaawa na siya para isama siya sa lakad nito. Pero unti-unti niyang pinagsisihan ang pagsama sa binata dahil parang wala rin siyang kausap. Hindi man lang ito tumitingin sa kanya at parang napilitan lamang na isama siya dahil may naramdaman siguro itong katiting na awa para sa kanya. Alam niyang galit pa rin ito dahil pumayag siyang makipag-date kay Luis. Pero hindi niya maintindihan kung bakit. Kaibigan nito ang aktor at pareho naman silang single. Wala talaga siyang makitang rason na kinagagalit ni Noah. Hindi naman siya makapaniwalang nagagalit ito dahil nag-aalala ito sa kanya. The overprotective Big Brother act was a little too unbelievable. The only logical reason na hinuhan niya ay nagseselos ang binata. Pero natatawa siya tuwing naisip yon. Si Noah? Nagseselos sa kanya? Ilang beses na ba nitong pinamukha sa kanya na hindi siya nito magugustuhan kahit kailan? Aniya sa kanyang sarili. Andito na tayo. Anito. Lumabas ito ng sasakyan at hindi man lang siya pinagbuksan ng pinto. Bumaba na rin ng dalaga at pabaliyang sinarado ang pinto ng kotse paglabas niya. Nagulat siya nang makitang nakatayo siya sa harap ng grocery store. Mag-grocery silang dalawa? Nakakapagtaka naman yata yun. Tutunga ka na lang ba dyan? Bulayaw ng binata, sabay hablot sa braso niya. Napatingin siya sa braso niyang hawak nito. Namilog ang mga mata niya dahil sa kanyang naramdaman. Parang may kuryenteng dumali mula sa palad nito at naramdaman niya iyon. His hold on her arm was firm but gentle at the same time. Nainis siya sa sarili dahil sa naisip kaya mabilis niyang binawi ang braso niya. Sandali nga lang, Noah. Nakapamayawang na saway niya rito. Let's settle this once and for all. Ano bang problema mo? Wala akong problema. Tanggi ng binata. Bago pa siya makapagsalita uli, ay pumasok na ang binata sa grocery at wala na siya nagawa kundi sundan ito. Nakita niyang kumuha ito ng cart at tinulak iyon papasok sa supermarket. Ni hindi man lang ito lumingon para malaman kung nakasunod ba siya o hindi. Patakbo siyang sumunod at nakita niya itong pumipili ng mga prutas at gulay. Tumayo si Bianca sa gilid nito at pinagmasdan ito. Nagulat pa siya nang marinig itong kinakausap ang sales lady sa nagbibirong tinig. Mas lalo siyang nagulat nang umisi ito at nakipagbiruan si isang salesman. Walang imik na patuloy niyang sinundan ng binata. Nang mabangga ito ng isang customer, ay ngumiti pa si Noah at sinabing hindi naman daw ito nasaktan. Hindi na nga sigurado si Bianca kung si Noah ba talaga ang kaharap niya. Para kasi nagpa-personality transplant ito. Bilisan mo. Asik ito nang makita siya. Maghintay ka nga. Iyabang mo. Nawala ang lahat ng pagdududa niya. Si Noah pa rin talaga ang kaharap niya. It seemed na sumusuplado lang talaga ito tuwing siya ang kausap. Well, hindi na siya nagtataka. Lumalabas din kasi ang pagkapasaway niya tuwing ang lalaking ito ang kausap niya. It seemed that they brought out the worst in each other. Pumili ka na rin ng mga kailangan mo. Anito na makarating sila sa mga shampoo at sabon. Ano? Hindi ka naman siguro bingi. Kainis ka talagang lalaki ka. For once, hindi pa pwedeng maging mabait si Noah sa kanya. Kung alam lang niya na ito ang mga kasama niya sa pagtakas niya, mas mabuti pang lumipad na lamang siya papunta sa Paris. Kahit na madali siyang mahanap ng papa niya, at least, mag-enjoy naman siya sa mga huling araw ng kalayaan niya. Nang makarating na sila sa counter para bayaran ang mga pinamili nila, ay inilabas si Bianca ang credit card niya. Pinakain na nga siya sa bahay ng mag-inang Sebastian. Nakakaya kung ang binata pa rin ang magbabayad para sa mga personal na pangangailangan niya. Nahihibang ka na ba? Galit na wika ni Noah sa mahinang tinig. Mabilis itong kinuha ang credit card niya at tinago sa bulsa nito. Nakalimutan mo na ba nagtatago ka sa iyong ama? Pwede kanyang matrace sa pamamagitan ng trail na may iwan sa credit card mo. Natigilan naman si Bianca. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili, pero ano pa ba ang masasabi niya? Tama nga ito at hindi na siya nang isip. Ano kasi, Noah? Gusto ko lang na
For once, kalimutan mo muna yung pride mo. Wika nito na may balak yatang tunawin siya sa pamamagitan ng pagtitig sa kanya. Hayaan mong gawang kita ng pabor kahit ngayon lang. Hindi na ito nagsalita muli. Inilabas na lamang nito ang wallet at binayaran ang mga pinamili nila. Labis naman na napahiya si Bianca dahil sa nangyari. Parang pinatunayan lamang niya na tama ang lahat ng iniisip nito tungkol sa kanya. Na napaka-spoiled niya at hindi niya ginagamit ang kanyang isip. At higit sa lahat ay naguluhan din siya. Hindi ang pagkapahiya ang dahilan kung bakit naging speechless siya. Mukha kasing concerned talaga si Noah para sa kanya. Hindi ba't ayaw nga nitong makitira siya sa bahay nito? Bakit ngayon parang ayaw na nitong mahanap siya ng papa niya? Naiiling na wika ng dalaga sa kanyang sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.